Hi, Ma'am Cheryl. Good morning. So, we'd like to ask question, Ma'am. How will these silkworms affect our mulberry trees? Diba kay ginakaon man nila ang leaves. So, will it lead the tree like to die or dili lang maunsa ang tree? Ang atong can I say it in Bisaya? Yes, you can say it in Bisaya rin kay sa tanan or mix. Ang atong silkworms only eat mulberries, and these mulberries have to be cut from the field into the structure na sila ikaw galingong balay. So our mulberry trees are solely planted for the silkworms, and with that na sila kawan sila tawagan na they work together mutually, meaning the mulberries are not pests sa the larvae, they are not pests sa atong mulberries. So dili sila negatively affecting each other, but they are mutually working na the silkworms need mulberry, and mulberries plants leaves are for the silkworms. How about the emergence of the adult moods, Ma'am? Will it still go or taman lagid sa cocoons? Tama lagi siya sa cocoons for the silkworm larvae nga ipagrow until mahimo siyang fiber. So sadly, kinahanglan siya i-curtail ang life, madili siya mo go into cocoons. Mo go into moth. 10% ang 10% is barely di man atong supply. Even the 10%, the 90% pa atong gap sa the whole national raw silk demand. Potential ang ato is like 1 ton at a time or 10% at a time. This conversation sa innovation dialogue in Misamis Oriental, and we also did that in Bukidnon, is hope to reach at least 10% atong ma-meet demand, kanang supply and ang demand. One challenge here is they have the availability of land. Kay the first thing that they need to do is to establish mulberry plantation, and the waiting is medyo 1 year gid siya. So mura siya og you plant the trees, you leave them there, and will come back 1 year. So ang among approach is inani, pag naamoy mga bakante nga yuta, and then kanang bakante yuta dili pa niyo ginagamit, like may kasangbutan lang na karon yan, naamoy cocoon, naamoy corn, naamoy cassava, do not disturb. Kaya mo man na siya atong mga cash crops. Kung naamoy mga available nga areas na pwede nyo makumit for mulberry, tam na natong mulberry. Because kana nga yuta, you are not expecting yet na mo economic income immediately soon. So pag nana sila existing nga cash crops, dili ginato siya pahilabtan. The ROI is, I would honestly say coming from this PTRI perspective, dili gid siya makapadato gid sa ato, but it can be an alternative livelihood for the women, for the elderlies. Kay so far mo na siyang ginama approaches, like if we were able to hear kaganina sa mga testimonies, mga women nga wala kay ginabuan sa ilahang balay, they do that as livelihood. So, mga wives sa farmers, they do that, mga lolo, lola nga sa Claveria, inana ilang mga age na involve ang mga activities. Sa region is, supposedly ang region 10 is the lead region, supposedly. And because nasa ato ang facility tanan, nasa ato ang source eggs, nasa ato din tanan. The challenge for Region 10, and particularly sa Miss Oriental, is too high na reach for the next 2 to 3 years, i-reach na to ang 10% of the raw silk production. So man ang challenge sa ato ang ito more farmers. That's why in morning conversation karon that the increase of mulberry plantations, increase of farmers. For the meantime, Ma'am, how many farmers do we have? Right now, ano pa siya, as per among counting is less than 40. Less than 40. Basa man ni sila located, Ma'am, kasagaran? Most is sa Claveria and then Cagayan de Oro. So Cagayan Balubal, Tagpangi, and Pagalungan sa Cagayan de Oro. Sa Misamis Oriental is Claveria and Upod. Yung mulberry trees na to needs to have 9 hours straight a day na nasa adlaw. So kung dili na nato ma-provide, na siya dahon, of course mabuhi gid hapon siya, but yellowish siya, dili siya ideal for feeding. Supposedly ang kamot is green, kanang medyo kanang pag-ana nimo is na siya watery gid ba. Kung wala na nato ma-provide, wala sakto nga water, wala sakto nga sunlight, yellowish, and then thin ang iyang leaves. From DOST PTRI, ang commitment nato is really we make sure nga naatay mga bini, silkworm nga mga larvae, provided nato at akos na siya at I think at certain time within this year and onward, pwede nato mapalibre na siya sa mga farmers.
Dayon, ang commitment namo is to keep on providing the technologies, training, you go to our center, and then mga mulberry cuttings, mga initial cuttings, so mga itong commitment. And making sure nga ang ilang output nga cocoons would really have a market. At their own, at their own will, at their own volition, like the testimony kaganina nga this group in Balubal nga mga women, nga mga relocated women, sila mismo interested. So we're really looking for interest. There are people nga na maabot sa amua, if nadili kayo ng mga feel ang interest, may come to us once again if you're interested. But when there is an interest of any organization, amo na siyang sundan. So dili kami ang mangita, but sila ang among muduol sa amua. Kung napo may makitaan, i-present na mo, are you interested? If you're not interested, it's still a fair game for us to move on. Ma'am, all in all, how many branches of silkworm cultivation we have in Misamis Oriental? Right now, per farmer man siya. So, ang atong active jud karon is, we have, ang atong counting is depende sa rearing house. So, kung natay rearing, ining balay, gibito niya, nga buhatan sa ulod. Diha magpakaon sa ulod diay. We have 16 na rearing houses. So, that means 16 households. Okay, 16. That's outside Cagayan de Oro. So, only Misamis Oriental. Okay. Ang maghatag sa binya. Ang amoy hata, ang kwan is larvae, ang gagmay, ang hatag. Ano ba yan? Ang tawag na mo is 7 days old na ulod. Sa amo ang eggs, kami ang gabreed, kami ang produce sa eggs, ay cultured gid kay siya. And mo nang kinahanglan siya og balayan og sakto dili bitaw siya itigway ra sa gihimo gina mga ideal condition or na elevation, like for example sa atong center sa Misamis Oriental mga 400 mega buhay kay mulberry din ha. Hindi po kayo siya init. Pag lower manggod siya, wala ka init kaayo siya, hindi kayo siya gaulan. Kaya nga itong mulberry manggod, kung wala tayo pang irrigation, drip irrigation, manual irrigation, wala tayo siya ulan. And normally, ang atong ulan, lagi siya sa mga the kind of claveria, kanang medyo elevated area. So, muna ang rain, kulang, kinahanglan mo siya tubig. Kay tubig atong mulberry. Part sa atong offering and commitment po, when asked ka ganina, nga aside from technology, naatay machine nga bad anang cocoons into tanod. So, first na siya, bago lang gina siya na put up, 2021 na put up. Kuda ko, ang isa ka-invest to the whole, apita ang building niya, dagan siya 15 million. So, ang capability na niya is makaproduce siya mga 5 kilos ng raw silk a day. Silk kay kung magiging siya mahal, magiging siya material, no? Ginagamit siya sa atong mga pagapanghabol. So, sa Misamis Oriental na atay isa ka community, sa Lagindingan, ang ilang trabaho is magbuhat rin sa gikan sa tanod, ibuhaton na nila through weaving into fabric. Kana nga fabric na yung ginapalit ng mga designers, katong mga Bayo, Onesimus, kana sila, ginapalit nila, ginahimo nila og parts ilang barong. So, ang mga barong nga pure silk, napoy barong nga pinya, barong nga pinya silk. So, mo na siya ang mga, right now, mo na siya itong market. Either barong nga babae, Filipiniana, barong nga lalaki, Filipiniana kung babae. But because of there is a law, nato, ang Philippine Tropical Fabric Law, PTF law, RA 9242, gitahasan na siya nga tanan government employees mag-wear of PTF. PTF is fabric na siya nga naay pwede pure nga abaka, pwede taganahan og wear nga puro abaka, banana, pineapple, pwede ra, kay pinya. Naman tayo mga pinya. Silk po na dito. So, combination, blend, or blending, nilang mga fabrics together. Usually, ang atong silk is, compare gina siya, kaparis niya perminti is sa pinya. So, that's so ma'am, how many months gyud from cocoon harvest until nga ma-produce siya og silk fabrics? 1 month rin siya. 1 month. Means silk fabric into gikan sa pagbuhat lang niyang cocoons 25 days. 25 days. Oo. So kanang 25 days i-process nato, for example 1 day sa mahimo siyang tanod, 1 or 2 days mahimo na siyang tanod. Sir, ang medyo ang dugay ana is pag-hit onto fabric. Okay. Kaya ang maghabol man, dili man makina. So kamot kinamot. And mahuman na nila mga budagan po siya another month. Okay. Finished product man kanang Abay Weaving Community sa Lagindingan. Dugay nagikina sila 20 years na sila. Gahabol gina sila o ga-weave gina sila o kapalit diha to makapalit ra gid sila. Pero nay pagkamahal. Kasi pagkamahal. Ang ilahang isa ka metro and then 30 inch lang na siya, 800 pesos. Mahal gid. Mahal gid. Kay mahal man ang tanod. How about ang demand, ma'am, sa silk? Dako ang demand. So nag-ingon ta kaganina nga 10,000 or 10 tons of raw silk sa whole na Philippines.
and wala pa ginato na meet even 10%. So that's why gapanguha ra sila sa Divisoria, gapamalit sila sa Divisoria para sa ilang own yung mga handloom weaving na to nga communities diyan sa pamalit. Yes. So ang among sa DOST PTRI is always on the go para sa pag-promote nato sa pagpamuhi sa ulod, and that pagpamuhi sa ulod kinahanglan siya og mulberry establishment. Ang pagtanom sa mulberry, ready ra ang among center to provide na mulberry cuttings, mulberry nga mga technologies or saan pagpamuhi sa ulod. Ang atong pagbuhat na dayon sa mga proseso along the way is mag-itap ginato ang partnership sa mga local government office o isa pa ang suporta na. So ang panawagan sa PTR, sa DOST PTR is this: kung natay interest, kung natay mga extra di ang maluna nga pwede, instead nga may mo siyang kasagutan, pwede ginato siya tamnan sa mulberry. Kaya mo na siya ang pinaka-first and basic step para makabuhit ang mundo. Ito lang sa among office namin sa Barangay Imelda, Villanueva, Misamis Oriental. Thank you so much, ma'am. Thank you very much.